Praise the Lord, isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Araw na naman po ng Huwebes, araw ng ating sama-samang pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang topic po natin ngayong araw ay pinamagatan ko pong Worship, the Right Response to Life's Crisis. At ang pinaka-text po is yung nandun sa Job, chapter 1, mula po verse 20 hanggang verse 22. At sabi po ng New International Version Bible, "At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, 'Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised.'" Verse 22, "In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing, and the Lord has blessed the reading of His word." So kilala natin si Job. Kung meron pong isang kwento sa Biblia na talagang kalusnos-lunos yung pangyayari, kasi nga lahat na yata ng uri ng problema at suliranin na naranasan niya, ito po ay si Job. So bago po yung krisis sa buhay ni Job, siya po ay napakayaman. Siya po ay kilala sa kanilang bayan. The Bible tells us na meron siyang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Siya po ay merong 7,000 sheep, meron siyang 3,000 camels, 500 yoke of oxen, at saka 500 donkeys, at napakarami po ng kanyang mga katulong. Pero sa loob lamang po ng isang araw, lahat po ng kanyang kayamanan, pati po yung kanyang 10 anak, lahat naglaho na parang bula. Paano niya nalaman? Bawat po trahedyang nangyari, halimbawa yung kanya pong oxen at saka donkeys ay ninakaw ng mga surveillance. Lahat po, pati yung mga kanyang tauhan, pinagpapatay. Isa lang po yung natira. Gayon din po nung merong fire na nag-strike doon po sa kanyang mga ship. Lahat ng mga ship niya, 7,000 of them, patay lahat. Pati po yung mga trabahador niya. Isa lang po laging nakakaligtas for the purpose of telling Job what had happened. So, sunod-sunod po yung apat na trahedyang yon. At ang pinakadulo nga po ay yung nag-report galing po sa bahay ng kanyang panganay na anak. Kasi doon nagtipon lahat ng kanyang mga anak. Pero po may biglang malakas na hangin na bumayo doon sa bahay, nasira ang pundasyon, bumaksak yung bahay, patay lahat ng kanyang 10 anak. Isa lang yung natira para mag-report kay Job. At after hearing all of these things, doon po natin nabasa yung pong binasa natin kanina. After hearing all these catastrophes, all these problems, all these tests na naranasan po ni Job, ano yung response niya? So, ang sabi diyan, nung malaman ito lahat ni Job, napatayo siya. Pero, napunit niya yung kanyang outer garment, he tore his robe, siya po ay nagpakalbo, pagkatapos po ay nagpatira pa siya sa lupa in worship to the Lord. He fell to the ground in worship. At ito po yung kanyang nasabi, "Hubad akong pinanganak sa mundong ito, hubad din akong aalis. Nagbigay ang Diyos, karapatan niyang bawiin. At sa lahat ng ito, maparangalan ang pangalan ng Panginoon." At ang sabi ng talata sa verse 22, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job, pagkat hindi niya dinuro ang Panginoon, hindi siya nagsalita ng anything bad against his God. So, ang nangyari, dahil po siya'y sumamba, siya ay nagbigay ng kaluguran sa Panginoon. So, hindi lang naman po si Job yung nakaranas ng testings. Actually, lahat po ng Bible characters, from Genesis to Revelation, lahat po dumanas ng kakaibang mga pagsubok, trahedya sa kanilang buhay. Pero po lulutang yung pong kaluwalhatian sa Diyos kapag despite and in spite of all these untoward incidents, ang mga tunay na lingkod ng Diyos, meron pa ring alay na pagsambat, pasasalamat sa Panginoon. Example po ay si Abraham. Sa Genesis chapter 22 verse 1 pa lang po ang sabi, God tested Abraham. At ang gusto ng Diyos ihandog, ialay ni Abraham yung kanyang anak na pinakaiintay.
ialay doon sa bundok na ituturo ng Panginoon. So, gabi ng usap ang Diyos kay Abraham, gumising siya ng madaling araw at nagpasimulang naglakad, nag-journey towards the mountain that God was telling him na doon ialay itong si Isaac. Sa simula, meron siyang 2 kasamang servants. Pero nung malapit na sila sa bundok, ay sinabi niya dun sa 2 servants, hanggang dito na lang kayo. Sabi niya po sa Genesis chapter 22 verse 5, he said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Biro niyo yung pananaw ni Abraham sa paghahandog ng kanyang anak sa Panginoon. Ito ay hindi napakabigat na bagay, bagkus ito ay paraan ng kanyang pagsamba sa Panginoon. So, kahit na napakabigat ng test na kanyang naranasan, siya po ay nakapasa. Bagkus, ang resulta po ay nagbigay ng karangalan sa Panginoon na hanggang ngayon ay nagiging dahilan upang maging inspirasyon ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Gayon din po si Haring Jehoshaphat. Siya po ay kakalabanin ng 3 kaharian, yung kaharian po ng Ammon, ng Moab at ng Mount Seir. So 3 countries or 3 nations against Judah. So, biglang malaking problema yun, no? Pero ano pong ginawa ni Jehoshaphat? Siya po ay nanalangin, tumawag sa Panginoon. At nung araw po na susugod yung kanyang kalaban, siya rin po ay nakisugod. Siya rin po ay nag-form ng kanyang battle line. Pero ang nakakatuwa po at nakakagulat, nasa unahan po ng kanyang army ay ang mga taong sasamba at magpupuri sa Panginoon. Habang naglalakad patungo sa battlefield, the people of Jehoshaphat were praising and worshiping the Lord. Ano pong nangyari? Pagdating po nila doon sa battlefield, patay na lahat ng kanilang mga kalaban. Dahil ang Diyos ang lumaban para sa kanila. Bakit? Kasi tama yung tugon niya sa kanyang dinanas na pagsubok. Walang iba kundi ang pagsamba at pagtitiwala sa Panginoon. Gayon din po, may naranasan ding mabigat na suliranin o trahedya. Itong pong si Paul and Silas na mababasa po natin sa Acts chapter 16. Nangangaral sila ng salita ng Diyos, maraming tumatanggap, pero marami pa rin po ang bumabatikos. Hanggang sa meron silang nakasangga na siguro mayaman, kilala, kaya ang ginawa po, pinahuli nila si Paul and Silas. At hindi lang basta hinuli, talagang sinaktan, pinarusahan, at binubog. Kaya po pasang-pasa buong katawan ni Paul and Silas. Pagkatapos po, kinulong pa sila at merong kadena ang kanilang 2 kamay at 2 paa. Pero ano po ang nangyari? Pag binasa po natin yung Acts chapter 16 verse 25, nung pong 12 midnight, ang ginawa po ni Paul at ni Silas, sila po ay umawit ng pagsamba sa Panginoon. At dahil sa sila'y sumamba, nagkaroon po ng malakas na lindol. Ano pat yung mga foundation of the jail was broken down. Pati po yung kanilang mga posa sa kamay at pa ay nakalag at nagbukasan yung mga pintuan ng selda. Kala po nung bantay, nung warden, tumakas si Paul and Silas and other prisoners, pero hindi. At dito po nangyari dahil sa ang response nila sa mga problema ay pagsamba sa Panginoon, hindi lang po sila yung naligtas, bagkos yung warden and his family were saved. At dito po nagsimula ang Philippian Church. So, wala na po tayo kasing magagawa. Habang nandito po tayo sa mundo, sa lupa, we will be encountering different kinds of trials, tests, crisis, habang tayo'y buhay. Pagkat naandito po tayo sa fallen world na tinatawag. Dahil nagkasala ang tao, pati po ang mundong ito ay nadawit sa resulta ng kasalanan. Pero salamat dahil sabi ni Jesus, siya po'y naparito, siya'y nagkatawang tao para bigyan tayo ng buhay at ng kasaganaan nito.
At kahit na may problema at suliranin, the Bible is teaching us with all these examples, simula kay Job, kay Abraham, kay Jehoshaphat, kay Paul and Silas, isa po yung tinuturo sa atin. Isang napakagandang tugon sa bawat kakaharapin nating pagsubok, problema at suliranin ay ang pagsamba. Amen po. So, worship. So, tatlong bagay patungkol sa worship. Kasi hindi lang basta worship, kundi tamang pagsamba o right worship. So, tatlong bagay lang po ang bibigyan ko ng punto. Una po, dapat po yung worship ay nakatuon sa Diyos. Sa tunay na Diyos. Kasi alam nyo na maraming Diyos-Diyosan. May iba't ibang bansa, ultimong ipis at daga sinasamba. Yung iba sinasamba ang araw, ang buwan, ang mga bituin. Pero po ang tunay na dapat sinasamba ay ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Sabi po yan ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 10, worship the Lord and serve Him only. Isa lang ang sambahin mo, isa lang ang paglingkuran mo, ang Diyos. Paano ko malalaman, Pastora, na tama yung Diyos na sinasamba ko? Siya lang po yung Diyos ng Biblia. Kung yung Diyos mo ay yung Diyos na tinutukoy ng Biblia, ito yung Diyos na may likha ng langit at lupa, ito yung Diyos na tumawag kay Abraham, tumawag kay Moses, ito yung Diyos na nagmahal sa bansang Israel. At ito po rin yung Diyos na nagkatawang tao. Sabi ng John chapter 1 verse 14, the Word became flesh and dwelt among us. At ang Biblia kinukwento ang pagkakatawang tao ng Panginoong Hesus, ang kanyang 33 taong pamumuhay sa lupang ito, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkakalibing, at ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang muling pagbalik sa langit. At ang Jesus din pong ito ay nangako, muli siyang babalik. So, kapag nagbasa po tayo ng Biblia at nakilala natin ang Diyos ng Biblia, hindi po mamamali yung ating Diyos na sasambahin. At sabi po rin ni Jesus sa John chapter 4, 23 and 24, darating yung araw na may mga sasamba sa Diyos kahit hindi Israelita. At ang tamang pagsamba ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Remember the teaching about prayer? Ang sabi ni Jesus, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. So, nasa ng Diyos na sa langit? Wala po siya sa dingding, wala po siya sa kung saan. Pero siya po ay nasa langit. At ano yung ating sasambahin sa Kanya? Sambahin, hindi larawan, hindi rebulto, kundi sambahin ang pangalan mo. Yun yung tinuro niya, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo. Kaya ang tunay na pagsamba ay hindi na kailangang may nahahawakan, basta alam mo yung Diyos na dinadalanginan mo, nakikinig sa iyo, at kayang tugunin ang iyong pinapanalangin sa Kanya. So sabi rin po ng Hebrews chapter 12 verse 28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. So, dahil tayo ay nakakaranas ng iba't ibang pangyayari sa ating buhay, kahit na may problema, may suliranin, pero meron din naman mga biyaya at pagpapala, at tayo pinaghaharian ng Diyos, tayo po ay sumamba sa Kanya ng merong totoong paggalang at pagkilala. May totoong respeto, may totoong pagkamangha sa Kanyang kakayanan, sa Kanyang kariktan. So, ang focus po ng worship ay ang Diyos. So, wala tayong dapat na sinasamba, anuman o sino pa man, maliban sa Diyos. Ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na nagpakilala na sa Kanyang pangalan tayo tumawag at lumapit. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Kayong nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingan. So, worship God. Pangalawa po, worship from the heart.
So, ang tunay na pagsamba ay mula sa puso. Alam niyo po, nirebuke ni Jesus yung mga tao nung kanyang kapanahunan. At kinote niya yung Isaiah chapter 29 verse 13. Pag binasa natin yung Matthew 15 verse 8. Kinote niya yung Isaiah 29 verse 13. Anong sabi ng Isaiah? The Lord says, "These people come near to me with their mouth, but their hearts and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men." So sabi rin ng Matthew 15:8, "These people worship me with their mouths, but their hearts are far from me." So iba po yung sumasamba gamit ang bibig, pero ang gusto ng Diyos, pagsambang nagmumula sa puso. So dahil ang Diyos ay nakakabasa ng ating puso, sa puso po dapat magbubukal ang tunay na pagsamba. At alam niyo po, ang pagsamba sa Diyos ay nakadepende sa pagkakilala natin sa Kanya. How much we know God is the level of how deep is our worship kay God. Kaya po dapat patuloy tayong nagbabasa ng Bible upang sa gayon ay patuloy po nating makilala ang Diyos na ito. Dahil ang Diyos din mismo ang magbibigay sa atin ng kaparaanan papaano siya tamang sambahin. So worship God. Pangalawa, worship Him with your heart. At pangatlo, worship God as a way of life. So, hindi lang tayo sumasamba pag linggo, lalo na ngayon, wala pong churches, no? So, ang pagsamba po ay hindi lang naman actually pag-awit, hindi lang din po pagpunta sa church o ako'y magsisimba. Magkaiba po yung pagpunta sa simbahan at ang tunay na pagsamba. So, worship of God should be our way of life. Bahagi na ng ating buhay, or ito na po yung ating buhay. We worship God in and out of season. We worship God in ups and lows of our lives. So, our worship of God should be our way of life. At naalala ko nga po, kasi alam nyo na, ang Jael Church ay nasa gitna ngayon ng pagdadalamhati pagkat ang amin pong isang anak ni Brother Eddie, si Mayor Johnny, ay sumakabilang buhay. So, isa po sa paulit-ulit na binabanggit niya kapag ka po siya nag-i-speech, and even ito rin po yung sinasabi ng mga nagsasalita patungkol sa kanyang lamay, lagi daw pong bukang bibig ni Mayor Johnny, "This is for the glory of God." Bakit? Yun na po yung kanyang lifestyle. Ito na yung kanyang buhay. Lahat ng gagawin niya, magsasalita siya, kikilos, gagalaw siya, magtatalumpati, gagawa ng kanyang mga proyekto. Lahat pong yun ay for the glory of God. Naalala ko nga po kasi nanalo po siya via Toscoin dahil po nung una siyang tumakbo, pantay yung kanyang yung number ng boto niya, meron siyang katay. So, ang sabi sa Constitution, kapag merong tie, as in parehong-pareho yung number ng botante na bumoto sa kanya at sa kalaban niya, Toscoin. At nanalo nga po sa Toscoin si Mayor Johnny. Kaya po ang sabi niya, ang pagkapanalo ko ay hindi ko utang sa mga taga-Bukawenyo kasi nga, hindi yun yung nagkapagpanalo sa kanya. Ang nakapagpanalo sa kanya ay yung Toscoin, at merong verse sa Bible na ang kakalabasan ng Toscoin ay nasa kamay ng Panginoon. And so, she used her, yung kanyang panunungkulan na ang kanyang iisang adhikain, mabigyan ng karangalan ang Diyos. So sa atin din po, worship should be our lifestyle. Sabi rin naman yan ng Bible whether you eat, whether you drink, do it all for the glory of God. And kapag ganito yung laman ng isip at puso natin, for the glory of God, for the glory of God, nako, naniniwala ako na lagi po tayong magtatagumpay sa anumang krisis o problema na atin pong kakaharapin. Sabi rin po ng Romans chapter 12 verse 1, "Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship." So ano daw po yung spiritual act of worship natin? Lagi natin iaalay yung ating katawan, yung ating buhay as a pleasing sacrifice to the Lord, living sacrifice to the Lord,
holy and pleasing to God. Dahil ito po yung marapat na handog natin sa Panginoon. May problema man o wala, let it be na yung ating pagsamba at pagkilala sa Panginoon ay mananatili. At naniniwala po ako, darating at lalagpas ang mga problema at pagsubok, pero mananatili tayong nakatayo pagkat nakaangkla ang ating pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Testings will always come because we live in a fallen world. But let's always respond in worship. Worship of God, worship from the heart, and worship as our way of life. Dahil kapag ito na yung ating laging ginagawa, we will defeat the enemy and we will bring glory to God. At lagi po nating tatandaan, the greater the crisis, the greater the victory, the greater the victory, the greater the glory we can offer to the Lord. Amen? Praise the Lord. So, salamat po sa inyong pakikinig at sumain niyo po ang pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, pagpapala ng Diyos Anak na walang katapusan, at ang matamis na pakikipisan ng banal na Santong Espiritu. God bless you po and see you again. Praise the Lord.